Hello, good morning po sa lahat ng aking mga followers. Shout out sa lahat-lahat ng aking mga followers. Magandang umaga po. Ay, ngayon po ay papakita ko sa inyo yung lugar na kung saan yung Bagyong Tino ay yung aming mga kapaligiran ay okay lang po dito. At walang nasalanta. Tapos ipapakita ko sa inyo yung natatamaan ng Tino doon sa tabi ng ilog namin. Ayun po yung ilog na kung saan napakalakas po yung baha. Diyan po sa may tabing ilog yan. Aabot yung ilog hanggang dito sa baba konti. At doon sa pinaka baba sa aming lungsod ay nag-overflow yung tubig at napaka raming bahay na naapawa ng tubig, kaya maraming mga nasalantang bahay nasisira. Kaya yun ang dahilan na matagal ako nakapag-vlog dahil hindi ako makapunta sa aming lungsod. Kaya dito lang ako nagpundo o nagstay sa aming bahay, yung pong bahay namin. Saan? Yan. Kita ko sa inyo yung bahay ha. Kay Auntie Dilina. Ayan, Auntie Dilina yan. Tapos yung bahay namin, yun yung bahay namin. Yun. Hindi makita dahil maraming niyog doon sa parte ng dulo. Yan. Diyan po yung bahay namin. At sa awa ng Panginoon ay save tayo dahil sa ating pagdarasal ay pinakinggan tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya papakita ko sa inyo yung lugar na ilog na napakaraming bato na bumagsak galing sa kanlaon. Kaya mahihirapan tayo sa pag-vlog dati dahil lubat, walang kuryente, sira-sira yung mga linya natin. Kuryente wala. Imagine mga naaabot na mga 8 days bago bumalik po yung 9 days bago bumalik po yung aming poste na nabagsak. Tingnan nyo yung paligid. Ayan. Yung bumagsak na maraming bato dito yan. Ayan. Oh. Napakaraming bato po yan na bumagsak galing doon sa bukiran ng Kanlaon. Ayan. Oh. Ayan. Napakaraming bato talaga. Ayan. Oh. Ayan. At habang nagbabagyo, yung tubig hanggang doon sa itaas. Diyan. Papunta doon sa napakababang parte ng aming lungsod. Napakalakas po yung hangin dito, pero dahil sa ating panananalig sa ating Panginoon ay hindi natatamaan po ang aming barangay. Kaya save tayo. Ang ano lang yung ating koneksyon. Ngayon po ay yung aking ipapakita sa inyong mutya na nakukuha ko doon sa bundok. Doon sa bundok na yan na may malaking mga landslide dyan, meron ako nakikitang ratan. Ratan o tinatawag na uway. Sa iba ratan, sa ibang salita uway. Yung ratan ay ginagawa po yan na duyan, ginagawang bangko, ginagawang yung bangkito na pwede nating higaan yung mga matatanda dati. Yun ang ginagawa nilang yung upuan. Yung ratan, upuan, duyan, tapos karang ng bata. Yun ang ratan o uway kung tawagin. Yung uway, ginagamit rin yan siya sa pagtatali ng mga
atip ng mga bubong na ginagamitan ng atip na nipa. Yun po ay uway. Yun ay nagpunta ko doon dahil mayroon akong lupa doon sa ibabaw sa bundok na yan na tinataniman ko ng maraming punong kahoy at mayroong mga uway na aking nakikita o ratan na mayroong mutya. Mayroong mutya. Kaya ipapakita ko sa inyo ang itsura sa mutya ng ratan o uway. Ito po oh. Mutya po yan ng ratan o uway. Yung kadugtong ng ratan, ito po, bato po yung kadugtong niya. Yan. Yung uway, maraming tinik po yan. Napakaraming tinik talaga yung uway. Napakaraming tinik. Kaya, ang pagkuha niyan ay dapat dandahan. Dandahan yung pagkuha. Yung balat niya, maraming tinik po yan. Yung mga sangan niya, maraming tinik. Bago mo makuha yung kanyang uway o ratan. Kaya, ito po ang kanyang kadugtong na aking pagkakuha sa ratan o uway. Paano ko ba nakuha ito, yung kwentong ito? Yung pagkakuha ko nito, siyempre nagpunta ko doon. Yung mga uway ay hindi kami makadaan dahil bumagsak po yung malaking kahoy doon sa daanan. Pagbagsak sa malaking punong kahoy, at siyempre yung mga ratan o uway ay para silang bagin na nagpaikot. Diyan kasi yan sila umakyat sa mga malalaking punong kahoy. Diyan siya magpahaba. Yan, para kasi yung bagin yung ratan. Parang bagin po yan. Yun, natumba yung punong kahoy na malaki na bumagsak doon sa daanan. May mga uway doon o ratan na nagharang sa daanan. Ngayon, pagharang sa daanan, pinutol ko po yung mga nakaharang sa daanan para ako'y makadaan. Tapos may mga ratan na uway na nakaharang. Nilinisan ko para maayos yung aking pagdaan. Ngayon po ay ito po ang aking natuklasan sa putol ko po yon ng puno ng ratan. Ito po ang natatamaan na bato sa kanyang puno. Sa primerong taga ko sa puno, hindi pa siya tumutunog. Sa pangatlong taga ko, tumutunog na at nagtataka ko bakit bato yung aking natatamaan sa aking itak. Ngayon, sinilip kong mabuti yung puno ng ratan. At mayroon pala siyang bato sa loob. Ito po ang kanyang bato. Ayan, napakaganda talaga. Napakakintab at napakaganda. Yan po yung balana niya na kadugtong sa kanyang dulo. Napakaganda talaga. Titingnan nyo dito sa camera, pangit kung tingnan. Pero kapag nandyan ito sa iyong kamay, napakaganda talaga siya. Napakaganda. Kaya sa nagtatanong po kung ano ang gamit nitong ating mutya sa ratan, ito po ay gamit ito na hindi ka malapitan ng ahas. Hindi ka malapitan ng masasamang espiritu. Alam mo kung bakit? Dahil yung puno ng ratan, sa lahat ng mga hayop sa kabundukan, kagubatan, yung puno ng ratan ay hindi maakyat ng ahas. Hindi maakyat dahil maraming tinik. Yung ratan din, pwede rin niyang gagawing sungkod ng mga matatanda. Kung halimbawa po ikaw po ay magdaan sa mga kabundukan o yung mga kalasangan, kapag makakita ka ng ahas, pwede mo ihagis yung tungkod mo na ratan. Yung letter S na pag ganun yung, di ba yung ahas pag ganun yan, letter S. Kapag ihagis mo yung tungkod mo doon sa ahas, kung saan mo nakikita po yung
ahas na nandyan sa daanan, biglang nawala yung lakas ng ahas. Hindi makakilos, imbes na ganyan po yung katawan niya na ganyan, letter S, biglang nag-straight po yung katawan ng ahas. Kapag yung puno ng ratan o yung ratan mismo na ginagawa mong tungkod, ihagis mo dyan sa ahas, mawala ng lakas yung ahas, mawala ng espiritu, mawala yung kanyang isip, kaya bigla na lang siyang tumuwid. Pag ganun yung ahas, pag ganyan, tapos kapag hagisan mo yun ng ratan, biglang gumanon, tumuwid agad, hindi na mag letter S pa, bigla siyang tumuwid. Yun po ang dahilan na yung ratan po ay napaka powerful po yan sa lahat ng mga bagin. Bagin po yung ratan, bagin po yan dahil sila po ay gumagapang po yan sa mga punong kahoy, na kung saan malalaking punong kahoy, gumagapang po yan para sila ay makahaba ng mataas. Dahil yung laki ng ratan, ganyan po lang yan kalaki yung katawan nila. Minsan ganito lang kalaki yung katawan nila, pero napakahaba po yan, at yung mga balat niya maraming tinik po yan, kahit ultimo sanga nila napakaraming tinik. At dalawang klase po yan yung ratan, may ratan na tinatawag na tubo, meron din tinatawag na palasan na ratan. Dalawa, tubo at palasan, yun po ang pangalan nila dito sa aming kabundukan. Yung ratan kasi din po, may makain po din po yan dito sa amin, yung kanyang ubod, yung ubod niya makain po yan, yung labong ng ratan makain po yan, pero napakapait po yan, mas pait pa sa palya, pero napakasarap po yan kainin kung sanay ka sa pait. Yun po ang abilidad ng ratan. Kaya kahit nga mga ahas, hagisan mo yung ahas ng ratan, kapag makakita ka ng ahas dyan sa daanan, tumuwid po yan sila, gumanon agad, tumuwid. Kaya napaka powerful po yung ratan. Tapos yung espiritu ng ratan, kapag may mga papalapit na bagyo, hindi yan basta-basta na mahila yung ratan. Hindi makalapit lahat mga hayop dyan, dahil maraming tinik po yan. Kaya ito po ay protection po ito sa lahat ng bad spirit o tinatawag na palipad hangin, palipad panipas ng mga lahat ng mga sakuna, tulad ng ikaw ay may maghahanding sa iyo, hindi makalapit kapag meron kang mutya sa ratan. Yun po katindi ang birtod ng ratan. Kaya napakalakas po ito. Kung limbawa kay barilin, hindi rin makaputok yung baril kapag meron kang ratan. Dahil kapag putulin mo yung ratan, walang butas po yan. Walang butas yan, kaya hindi makaputok yung baril. Kaya ang baril, nakasimbolo po yan sa yung birtod ng ratan. Kaya napakalaki po ang tulong sa mutya ng ratan. Ayan lang po, shout out sa lahat ng aking mga followers, lahat ng aking mga silent viewers. Hindi ko na babanggitan ang lahat ng aking mga followers dahil napakarami po yung aking mga followers. Almost 400 na katao yung aking mga followers. At hindi ko po yan mabanggit dahil sila po ay maraming minsan umiiwas na dahil yung aking vlog ay hindi sunod-sunod. Hindi sunod-sunod. Gusto nila kasi yung mga followers ko ay everyday ako makapag-vlog. Pero kapag mutya kasi ang pag-uusapan natin na hinahanap pa natin, hindi tayo makahanap ng araw-araw na makakuha tayo ng mutya. Dahil nga depende po yan sa kalikasan kung ano ang kanyang ibibigay at ipaparamdam sa atin kung saan yung ating pagkuha. Ganon po yun ang mga kalikasan, hindi everyday yan na magbibigay sa atin. Dahil yun na nga, sinasabi ko na hindi sila araw-araw. Kailangan pa natin ng monitoring sa espiritu, na sundin po yung diktasyon sa espiritu at sa mga gabay natin na magkipagkausap sa atin. Dahil hindi lahat ng tao na marunong yan. Pinipili lang po yung mga marunong na makipagkausap dyan at makipagkaibigan. Kaya yun lang po ang aking masasabi at maraming salamat po at naway patnubayan po kayo ng ating Panginoong Diyos at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. At kung ito man ay mapasayo, may iniwan akong number dyan, pwede kayong tumawag or
mag-text dyan sa aking number. Kung nahirapan kayo na mag-contact sa akin number kung taga ibang bansa po kayo, meron po akong Facebook account na palagi ko pong ginagamit, Commander Bugtungan. At mag-chat lang po kayo para po kayo ay aking malaman kung ano ang inyong sadya sa akin. At yun lang, tawagan nyo ako kung gusto nyo ito. At maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.